today, what will be the first lesson? Hi, good morning mga kadadalabs. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon, kagagaling po lang po sa tutor at nagugutom ako. Kakain po ako ng ano. It's not healthy, but nag-crave ako sa kanya. So, it's a curry. Maggi curry mga kadadalabs. Sobrang anghang. Pero naman mga kadadalat, sarap siya ang Maggi curry pag mainit din ang kanin. So, ngayon, mag-usap-usap tayo tungkol sa teacher. Dito mga kadadalat, meron ba tayong, pag nag-retire tayo, meron ba tayong pension sa ibang bansa? Yan ang katanungan ng lahat. So, mga kadadalabs, sa ibang bansa, maganda ang sweldo, halos pareho rin sa Pinas, halos magkaparehas din pag kahit ikaw ay hindi tunay na guro or graduate ng guro, pero ang trabaho mo dito ay sa school as a teaching assistant or learning support. Kasi tayo mga Pilipino mga kadadalas, ang teaching assistant dito, para ka na rin nagtuturo, para na rin guro. Maski ikaw ay isang guro or graduate na teacher, pag nagtrabaho ka dito as a teaching assistant, so ganun din, pare-pareho lang ang trabaho natin. So, yun mga kadadalabs, the point is, pag ikaw ay nagtrabaho dito, like me, halos dekada na po ako dito sa trabaho, teaching assistant or learning support, ay wala po tayong pension. Ang benefits lang po natin dito ay pag nakuha natin ang gratuity natin for how many years, at yun, wala na. Wala ka nang maasahan. So, ang problema dito mga kadadalag, yung iba kasi, pag tumigil na sila sa kanilang trabaho, minsan, wala rin sila nakukuha sa kanilang gratuity because may loan sila. So, dito kasi, pag may loan ka, at ikaw ay tumigil na sa iyong trabaho, automatically, the bank will take all your gratuity. It depends kung magkano pa ang balance mo, or kung magkano na lang ang gratuity mo. So, ang disadvantage lang sa ibang bansa, wala po tayong benefits na makukuha, kundi ang gratuity lang. Minsan, meron pang company na hindi nagbibigay ng gratuity. Kailangan dadaan ka pa ng legal. So, yun. Yan po ang, as a teaching assistant or a learning support, pag kayo ay nag-retire na, wala po tayong pension dito sa Doha. Wala po tayong pension sa ibang bansa. Not unlike in Philippines. So, ang maasahan lang natin, kung tayo ay naka-member ng OWA, ng SSS, ng GSS, yun lang po ang maasahan natin pagdating natin sa Pinas, ay pension tayo. Pero it depends din kung natapos na ang contribution mo, diba? Ang pagkalam ko ganon. So, yan lang mga kadadalabs ang ma-share ko sa inyo. Ang teaching assistant or learning support or work in school here in abroad, wala po tayong benefits or pension, only our gratuity. So, ang maasahan lang natin ay sa Pinas. Kung membro tayo ng mga OWA, GSIS, yun. Doon lang tayo makakakuha ng benepisyo. Pero, with regards to overseas, as an OFW, wala po tayong pension. So, yan po. Sana ay may natutunan po tayo kahit konting aral sa ating trabaho as a retired OFW. So, yan po. Maraming salamat. Kung meron na po kayong tanong, just comment down below. And don't forget to subscribe, like, and share po. At don't forget to click the bell button para ma-notify po kayo sa lahat ng aking video tungkol sa retirement here in abroad. So, bye! Thank you for watching. Sa ang sulok ng mundo man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao at ibang bansa. Magandang umaga, araw, tanghali, hapon, gabi at hating gabi sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating Dada Lads Stress Reliever. Bye!